Marites culture ay tumutukoy sa isang social phenomenon sa Pilipinas kung saan usong-uso ang tsismisan lalo na sa mga middle-age na babae. Galing ito sa salitang Marites na pabirong tawag sa mga taong sobrang hilig sa pagbabahagi ng balita at tsismis, madalas tungkol sa mga sikat na personalidad at public figures. Nagsisilbing libangan ito at paraan ng social bonding sa mga komunidad. Ang kultura ng Marites ay nagmula sa tradisyonal na tsismis sa Pilipinas na matagal nang nagsisilbing paraan para mapalakas ang ugnayan at samahan sa mga komunidad. Sa panahon ng mga Kastila, naging mahalagang bahagi ito ng pakikisalamuhan ng mga tao. Sa kasalukuyan, mas lumalawak ang kultura ng Marites dahil sa digital communication na nagbibigay daan para sa mabilis na pagpapalitan ng impormasyon at lalo pang napapalapit ang mga tao, lalo na sa panahon ng mga krisis tulad ng COVID-19 pandemic. Ngunit paano nga ba ito nagiging issue sa lipunan? Ang unang tanong ay, familiar po ba kayo sa salitang Marites? Medyo. Kung oo, paano mo ito mailalarawan? Kung meron kang nakitang pangyayari, ibinalita mo sa iba, yun ang tawag ng Marites, di ba? Oh. Na kahit hala kang nalalaman, nadinig mo lang, itichismis mo na. So, sa chismis ang Marites. Oo. So, bilang panimula po ng interview, ang unang tanong po, familiar po ba kayo sa salitang Marites? Kung oo, paano mo po ito mailalarawan? Oo. Sorry. Sa Marites, ano siya? Mga tsismosa, di ba? Okay. So, bilang panimulang tanong, familiar ka ba sa salitang Marites? Oo naman. Kung oo, paano mo maipapaliwanag ko? Marites yun yung mga tipo ng tao or type ng tao na kahit sa mapupunta, may gano'n. Ang Marites culture ay nagtataguyod ng koneksyon at suporta sa komunidad sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon. Ngunit, maaari rin magdulot ng problema kung ang chismis ay nagiging maling impormasyon. Sa relasyon, nakakatulong itong magpatatag ng samahan sa pamamagitan ng pagsasalo ng kwento. Subalit, maaari rin makasira kung negatibo ang balitang pinapasa. Positibong aspeto nito ang pagpapalakas ng samahan at pagbibigay ng mahalagang impormasyon, habang ang negatibong aspeto naman nito ay maaaring humantong sa maling impormasyon at tensyon sa komunidad. Paano nakaka-apekto ang chismis sa relasyon ng magkakaibigan at pamilya? Merong masama, merong mabuti. Kung mabuti, hindi alam nung chinismis na kanalaman niya. At kung hindi naman ayos yung chismis, nakakasama daw sa chinismis. Paano nakakasama? Nakakasira ng ulo yung kumisan. Dahil naapektuhan ng kanyang isip. Sa relasyon, paano ito nakaka-apekto sa relasyon? Nakakasira, siyempre. Kuwari mo, kaibigan mo yung nag-chismis sa iyo. Sisira ang pagiging magkaibigan nyo. Paano pag pamilya? Pamilya, Oo. pag mag-iisip-isip ka muna at wala ka nang magagawa kung ang pamilya mo nag-chismis sa iyo, maaaring totoo. Nakaka-alarma, ganun. Kailangan maging ka dyan, maging alert ka dyan kung ano yung sinasabi, chismis na iyon. At malalaman mo, makapag-a-adjust ka kung ano pwede mong i-adjust. Paano nakaka-apekto ang chismis sa relasyon ng mga magkakaibigan at pamilya po? Siyempre, nakakasira yan sa mga relasyon ng mga lalo kung valid yung mga stories. Paano pag sa pamilya po Sa specifically? pamilya. Siyempre, magkakasira-sira ang pamilya pag chismis, nakikinig sa chismis. Paano mo, sa tingin mo, naapektuhan ba ng chismis ang relasyon sa pagitan ng mga kaibigan at pamilya? Oo naman. Paano? Kasi pag chismis, pwedeng nandun yung nababago yung kwento-kwento, basa-basa. Paano na-apektuhan nyo sa pamilya naman? Pamilya. Ayun.
Dahil yung sa chismis na yun, nagkakasiraan. Kasi nga, pag pinento ko kanino, iba yung kwento. Tapos pag pinento na naman sa iba na naman yung kwento. Ang chismis o ang tinaguriang paboritong libangan ng mga Pilipino ay maaaring lumabag sa karapatang pantao, lalo na sa aspeto ng paglabag sa privacy. Bagamat nakatutulong ang pagbabahagi ng impormasyon minsan, kadalasan ay nagiging sanhi ito ng maling akala dahil sa kulang sa kaalaman ang ibang tao, kaya't maaaring magdulot ito ng maling impormasyon. Kadalasan din ang mga detalye tungkol sa isang tao ay naikakalat ng walang pahintulot na nagre-resulta sa paglabag ng kanilang privacy at maaaring makasira sa kanilang reputasyon. Ang ganitong kultura ay maaaring magdulot ng emosyonal na sakit, diskriminasyon at pagkakahati sa lipunan na nakakaapekto sa kanilang mental health at well-being. May karanasan po ba kayo na maging biktima ng chismis o kayo mismo ang nagpapasa ng impormasyon? Conforme sa sinasabi. Hindi, ano muna? O hindi muna. Kasi pwede namang oo, pwedeng hindi eh. Sabihin natin oo. Oo. Ano ang question ulit? May naranasan na po ba kayong ikaw po ang naging biktima ng chismis o kayo mismo ang nagpapasa ng impormasyon? O ikaw yung mismo yung nagpakalat ng chismis? Hindi ako nagpakalat. Ako ang naging biktima. Ano, paano mo ma-explain to? Ang nangyari nun? Eh kung hindi ko man ginagawa at hindi ko man sinasabi o ano man, hindi ako maapektuhan. Pero kung totoo yung chinichismis at medyo delikado, maalarma ako. Ano, makakapagbigay ka ba ng isang specificong sitwasyon kung saan ikaw nga yung naging biktima? Wala akong maisip. Pero kung may naidulot ba ito sa tingin mo yung mga nagpakalat ng chismis? May naidulot bang benepisyo sa kanila to? Siyempre wala. Bakit? Wala, hindi naman sila maapektuhan eh. Na-chismis lang nila eh. At may epekto ba sa kanila yun? Nakapag-chismis lang sila. Kayo po ba, may karanasan po ba kayo na naging victim na po kayo ng chismis o kayo po mismo yung nagpapasa ng informasyon ko? Parehas, Paano po sa naging victim? biktima, O, paano po naka-epekto po sa'yo? na wala kang maalala. Pero may mga instances naman talaga na meron. Hindi ko lang maalala yung ano. Yung ano po, kung po, may naidudulot po ba itong benepisyo sa nagkakalat po? Oo, kasi syempre, kapag nagkakalat sila ng false information, lalo na isikat sila or malilingan sila. Susunod na tanong, meron ka bang karanasan na ikaw ang biktima ng chismis o ikaw ang nagbabahagi ng impormasyon? Meron, one time, may nakapagkwento sa akin, yun nga, nag-chismis ako, na ganito nga daw, yung sa ex ko, ganun daw yung ginawa ko. Kumbaga, sobrang nabago yung kwento nung nakarating sa akin na yun. Ayun. So, sa tingin mo, may naidudulot bang mabuti sa kanila to? Yung nagkalat nun? Somehow, meron, hindi ko alam, pero Bilang huling tanong, masasabi niyo po ba isa kayong marites? Ay, hindi. Hindi ako marites. Ang totoo lang sinasabi ko, kung sakali, hindi yung chismis lang na nadinig ko lang gano'n. Ang naano ko, yung nakita ko mismo. Hindi yung nadinig ko lang, naano ko lang. Ibig sabihin, ikaw mismo ang nakakita? Ako mismo nakakita. Chismis siya kung kailangan ko. Sasabihin ko, ikaw gano'n, ganito, ikaw ganito, gano'n. Sa isang ano, kasi yun gano'n, kasi nakita ko siya, nakita kong gano'n, ang sabihin ko, doon kung sino man yung sasabihan ko. So, masasabi mong hindi ka isang marites? Ay, hindi ako, sa totoo lang ako, hindi ako nagsasalita ng hindi ko alam. So, huling tanong po.
Masasabi niyo po ba isa po kayong marites? Pwede. Masasabi mo bang isa kang marites? Oo, kasi hindi rin maiwasan na gagawa ko yung ganyang bagay na chismis ka doon, chismis nila o na hindi alam nung tao yun na magkwento ko sa amin. Pero hindi ko naman naiwasan. Ang pakikipagkapwa o ang pakiramdam ng pagiging kabilang at malapit na relasyon sa lipunan ang pundasyon ng kulturang marites. Ang laganap na hilig na talakayin at ibahagi ang mga detalye ng personal na buhay ng ibang tao kahit na ang chismis ay maaaring magbuklod sa mga individual at magbigay ng pakiramdam ng komunidad, madalas itong lumampas sa mga hangganan gaya ng nakompromisong dignidad, privacy at tiwala. Ang pagpapanatili ng magandang relasyon habang nirerespeto ang karapatan ng bawat isa sa patas na pagtrato at dignidad ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-promote ng makabuluhang pag-uusap, pagkumpirma ng impormasyon bago ibahagi ito, at pagbibigay halaga sa respeto. Iwasan ang toxicity, lalo na ang crab mentality, itaguyod ang malusog na mindset at pagiging positibo.